Praise the Lord, and muli ay binabati po natin ang lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. And of course, kasama po ng ating mga bisita ngayong araw na ito. And we're so glad to have you. And this is the best day of your life. Praise the Lord. There is no better days than the day with the Lord. Wala na pong maganda na araw na kung saan tayo po ay makapahinga spiritually, physically, mentally, lahat po. Sa trabaho po kasi puro stress. Biyahe pa lang stress na, pagising pa lang sa umaga stress na, late ka na stress. Pagbiyahe stress, pagdating mo galit ng boss mo, stress din. Praise the Lord. Pero kapag tayo ay nasa Panginoon, praise God, tayo po ay payapa. Sa umagang ito, praise God, patuloy na po tayo as na-open na rin po tayo sa isang panalangin. So I pray that God will bless your mind, your heart. Kasi mahalaga po na hindi lang po yung, sa totoo lang, yung Word of God, anointed na po yun. Ang kailangang i-anoint, yung nakikinig, yung puso, at ang kaisipan. Dapat binabasbasan po ng Panginoon ang ating gateways. Alam niyo mga gateways natin, there are 5 senses in man, and all the information is passing through that 5 senses. Okay? All the informations na meron tayong alam. And one of that is the sense of feel. So, kagaya niyan, may maramdaman kang natusok ka, naramdaman mong nabangga ka ng matigas, alam mo rin kung malambot, no? And then we have that sense of smelling. So alam mo kung mabaho yung paligid, kung mabango ang kausap mo, or mabango ang niluluto, sense of smell. And then we have also the sense of touch. The sense of touch sense of taste pala, sorry. Sense of taste, alam mo kung maalat, mapait, or matamis. So, nagbibigay po ng information yon. But the last two are the most important gateways. One of that is the sense of sight. The sense of sight ay yung lahat na nakikita mo. That will affect your perspective. Okay? So, kung ano nakikita mo, magbabago ang lahat. Nagbabago siya ayon sa iyong pangunawa. And there is that sense of hearing. So, that's the last one. At yun po yung naririnig ninyo. So, these two gateways are very important to make it stay in your mind. Na mananatili sa inyo ang informations. And those three, or all the senses, can make you either laugh, cry, or in sorrow, or in joy. So, lahat ng ito ang naglalagay sa atin ng mga dahilan ng ating mga actions. Okay, so you move because there is, for example lang, humawa ka ng mainit na kaldero. Pag hawak mo ng mainit na kaldero, mainit. So, sense of touch yun. Di ba? And then, magbibigay siya ng information, pabalik pa muna sa inyong CPU, which is your mind, no? The Central Processing Unit. And from there, it will give you command. It will give you command, remove your hand. Tanggalin mong kamay mo. And then, utusan niya mga senses, na mga nerves, na gaganon ka. So, it's so fast that ganon. So fast. At ganon katindi ang paglikha sa atin ng Diyos. Nakita ninyo, sabi nga ng Biblia, how meticulous, di ba? That we are created by God. It's so amazing that we are more than computers.
Hangang-hanga tayo sa computer. But we are more than computers. Praise the Lord. Hindi lang natin na-maximize yun. Pero imagine ka, sa sinasabi na sa 5% na magamit mo daw ang iyong utak, kaya mo nang pasabugin ang buong mundo. Alam niyo? Kasi 5% lang ang ginamit ni Einstein eh. 5% lang ng kanyang utak. Nakaimbento siya ng atomic bomb at ng hydrogen bomb. Ngayon ang kinakatakutan ang nuclear war. Di ba? Dahil nga ang Israel, siyempre gaganti yan sa ginawa ng Iran. So, yun ay nanggaling sa relativity theory ni Einstein na gumamit lamang ng 5% of his mind. That is why ang utak ni Einstein na preserve. Alam niyo ba yon? Nilagay sa refrigerator. Na-preserve. Kasi baka daw makaimbento pa ang tao ng brain transplant. Kasi dati-rati, di ba, para imposible. May mga heart transplant, imposible. Inagawa ng tao. So iniisip nila, baka magkakaroon ng brain transplant. So ang isang tao na namatay na rin at mamamatay pa lang. Tanggalin na yung utak niya, ipalit yung utak ni Einstein. Kasi nobody can fathom the mind of Einstein. Pero alam niyo ba kung anong ang sinabi ni Einstein? Sabi niya kung alam ko lang na hindi maging successful ang Germany, hindi ko na pinalabas ang theory na yun. Kasi kaya niya pinalabas sa Amerika kasi naisip niya yung Nazi, nauna na yun eh. Doon siya galing eh. German si Einstein, doon siya galing. So siya yung pinaka matindi na professor at saka scientist. Kaya lang tumakas siya dahil nga kumbaga hindi niya nagustuhan na yung sistema kasi Hudyo siya eh. Hudyo siya. So kailangan siyang tumakas. At nung nalaman niya na ang kanyang theory ay ini-improve ng mga German scientist, naisip niya, hindi po pwede na sa kamay ng German ma-develop yun. So, ibinigay niya ngayon yung theory niya sa Amerika para ma-counteract ang threat ng Germany. Ang kaso na failure ang Germany, pero nag-successful ang Amerika. At binumba yan sa Japan, sa Hiroshima at Nagasaki, at halos manlumo si Einstein. Pero hindi si Einstein na nag-imbento ng atomic bomb. Yung theory niya ang nag-lead to produce atomic bomb. 5%. So mga kapatid, ilan na lang kaya ka-porsyentong ginagamit natin, my God. Kahit ang multiplication, hindi pa natin nasa ulo. So mga minamahal, ito lang po ang aking punto. Ang lahat ng ating pag-aralan, i-process ninyo sa inyong mga kaisipan. Dahil kapag hindi ninyo ito mo-process, lalabas ito sa kabila. Kaya ang gagawin natin ay ganito, once we are studying the Bible, try to parallel yourself on that scenario. Paano kung ikaw yon? Naranasan mo bang ganon? Naranasan mo na bang mag-question sa Diyos? Naranasan mo na bang sobrang kapigatian, sobrang pagkahirap na dinanas mo na gusto mong magreklamo sa Diyos? Yan po ay dinaanan po ng Israel. And so, mga kapatid, however, mga kapatid, tandaan po natin na ang kwentong ito ay kumbaga nangyari at pwedeng mangyari din sa atin. So ito ay parallel ng church. Na ang Israel galing sa Egypt at nagpakita ng kapangyarihan. Hindi ako nakita lang. Ang Pharaoh ay pumayag lamang after 10 plagues. Kaya lang pumayag ang Pharaoh at ang katapusan ay ang pagkamatay ng kanyang panganay na anak. So wala pong tagapagmana si Pharaoh nung umalis po ang Israel sa Egypt. And the Egypt is the type of the world.
It is bondage. It is prison house. You are doing there something that the world wants you to do without compensation. Hindi ka binabayaran ng mundo. Alam nyo ba mga kapatid, for example, ikaw pa nga babayad eh. Don't you know that the world is a place of bondage? Ibig sabihin, pag sinabing slave is different than house help or domestic helper. Magkaiba po yon. Ang domestic helper or ang house help or katulong sa bahay, may bayad. May karapatan. May SSS. Pero ang slave, walang bayad, walang karapatan, at pagmamayari siya ng kanyang amo. Yun ang slave. Now, I would like you to understand that whether we like it or not, we have a master. And we are a slave to it. Because anybody that you follow and obey, you are a servant of that master. Sin can be a master. The world is a master. But the highest master and Lord of the world is the devil himself. Si Satanas ang nandun. Samantala, dito naman sa kabila, dalawa lang po kasi ang pwesto ng tao. Baka akala ninyo pwede kang mamagitan sa gitna at sabihin mo na para hindi ma-offend si Satanas, gitna ka na lang. At para hindi na rin ma-offend ng Diyos, gitna ka rin. Wala pong gitna. It's either you are of the devil or you are of God. Now, even if you look like godly, you can be of the devil. So mga kapatid, pero hindi ka pwedeng magmukhang makamundo kapag nasa Diyos ka. Because you are a separated people. Kaya yun ang dahilan na siniseparate tayo. Now, why do we call ourselves na yung mga tao sa mundo, bakit sila itinatawag na mga bondage or slaves? It's because what the world wants them to do, they do it. They copy it. For example lang mga kapatid, ang pagsugal. Ang tao babayad para makapasok sa sugalan. Tama? Magagalit siya kapag hindi siya niyaya ni kumari magtungits. Napunan niyo? Pero pasalamat siya na hindi siya dinaanan ni sister para magsimba. Di ba? Nakita niyo yun? Nakita niyo ba yung contrast? Kasi slave ka dun eh. Susunod-sunuran ka. Kung ano ang uso, yun din ang sayo. Kaya ang anak ng Diyos, hindi dapat sumusunod sa uso. Ang standard natin, standard ng Bible. Wala tayong sinusunod na kahit na anong uso sa mundo, mga kapatid. So kung anong itsura ng mundo, kung minsan, mga kapatid, okay lang sa mundo ang lumabas na naka-short ang babae. Tanggap sa sosyedad na ang babae naka-short. Tama? Kahit 70 years old. Kahit lumalabas ng mga barikos. Okay yon. Tanggap yon. Pero ang isa pang hindi ko naintindihan, ba't pag lalaki gumawa nun, parang ang sagwa, na po na nyo, maliban sa sports, pag naglakad-lakad ka dyan ng iksi-iksi ng ano mo, mapagkamalang kang bakla. Oh, ba't sa babae, tanggap? Tanggap sa babae, ganun. So, bakit nasa isip ng babae na okay lang ganun? Dahil mainit? Yun ba ang dahilan? Bakit pag malamig, ganun pa rin? Alam niyo ba, one time, napunta ako sa St. Petersburg, sa Russia. Madaling araw, ang temperatura ay +8. Ang temperatura natin ngayon, 40.
40 ngayon, di ba? Sa init, 40. Sa kanila plus 8. Ang 16, umuusok na yung ano mo eh. Yung hininga mo, umuusok na. How much more plus 8? Nakashirt ang mga babae. So wala sa init po ito. Wala rin sa lamig. Nandito. At nandito. Ang punto, anong gusto mo? Yun ang dapat sagutin eh. Anong gusto mo? Bakit ka naglalakad ng ganon? Di ba? Kasi by nature dapat, ang mga babae dapat ay covered. Di ba? Maging ang lalaki covered din dapat kasi, mga kapatid, epekto na ito ng kasalanan. So ang nakedness, nakita na ng tao, that is why it must be covered. Yun po yung dahilan. It must be covered. Now, sa atin mga kapatid, dapat maging maayos tayo because we are separated people. Ang sinasabi niya, unti-unti ngayon pinapapasok ng dyablo ang lahat ng mga pamamaraan sa mundo, papasok sa loob ng church. Number 1 na dyan, yung itsura ng mga nasa pulpito, mga kapatid, ay kagaya na ng mga drug addict dyan ng mga banda sa mundo. Napunan nyo ba yung haba na ng mga buhok ng mga lalaki? Tapos gutay-gutay na yung mga pantalon. Tapos minsan naka-sleeveless pa yan. Minsan nga mga babae pang singer, di ba? Mga Hillsong, nakita nyo ba yon? Oh, halos kalbo na yung babae. Kalbo na nga talaga. Oh, kung si Gideon pa, ba't ganyan si dad? Di ba, kung Christian ka, hindi dapat ganun ang itsura? Ay sabi niya, malay mo, may cancer. Pag may cancer, nakakalbo eh. O di ba, mga kapatid, kahit sino, alam niyo, papasok dito, ang mga drummer ang haba ng buhok. Tapos, na-convert ka na, nagdagdag pa ng tato. Tato mo si Jesus Christ pa, kunwari, may mga cross-cross ka pa, may mga kung ano-ano pa. Hindi ba? Makita po natin, mga kapatid, na ang mundo pumapasok na rin sa church. Tingnan ninyo, may mga nagpipris na naka-short, naka-beach, ang damit naka-beach. Ay sabi nila kasi, masyado daw formal ang church. Pero ang nire-reach out na natin mga informal people. Kaya dapat maging informal tayo dito. Gusto nyo, tanggalin ko na to. Wala. Magsando na lang. Kasi informal daw mga tao. Di ba mali? Dapat yung informal na mga tao na sinasabi na hindi marunong magdamit, dalhin mo sa Panginoon para maintindihan nila kung paano magdamit at paano sila maglingkod sa Panginoon. Hindi yung baligtad. Hindi yung baligtad. Ikaw yung ma-influence sa kanila. Wrong application po yon na to the Gentiles have become a Gentile. Wrong application. And so that is why, mga kapatid, ang ginawa ng ating Panginoon dito is that naghiwalay siya ng kanyang bayan at ito na nga, pinalabas sila. Take note mga kapatid na ito lang po yung Kanaan. Ito po yung Israel ngayon. Okay? Ito yung Israel ngayon. At ito po yung portion na to, para maintindihan ninyo, nandito po yung Gaza. Gaza Strip. Ayan. Strip yan kasi pahaba po yan. Pag ganun. Ito po yung Gaza. Ngayon, ito po yung part ng Egypt, yung ilalim na to. Yan po yung wilderness. And sila ay pinalabas ng Panginoon with so many miracles at doon ay pinakita sa kanila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Now, puntahan natin ang medyo mas klaro na mapa. Yan. I-discuss natin kung anong nangyari. So ngayong umaga, medyo magtuturo muna tayo ng saglit para makita po ninyo kung ano po ang mga nangyari. Nandito po yung Egypt, ito po yung Goshen na kung saan galing po ang Israel. So pinalabas po sila ng Panginoon, tumawid po sila sa dagat at pagkatapos ay ito po yung Mount Sinai. Yan, dito po yung Mount Sinai at ito po ay part na ng Arabia. So sa mga pupunta sa Saudi Arabia, nandito na po kayo, malapit-lapit na po kayo doon. Baka gusto nyo mag-pilgrimage papunta rito. Pero wala po itong mga puno. Karamihan po dito ay disyerto po ito. At pagkatapos,
40 years po silang pinaikot dito. Supposedly, nakarating na po sila sa Cadiz Barnea. Dito sa Cadiz Barnea, 11 days journey to Canaan lang po. 11 days journey lang po ito. However, may nangyari at hindi po nagustuhan ng Diyos ang kanilang ginawa. So, pinabalik sila sa wilderness for 40 years, saka po sila ay pinalabas or papunta na doon sa taas at patawid na po ng Jordan, papunta po sa Canaan, which is Israel po ngayon. Palestine, part Israel, part Palestine sa ngayon. Ano po? Now, ano po ba ang nangyari? So, meron kayong mga Bible, record nyo na lang. And, nung nakaraan ay umabot na po tayo dito sa kay Mara, sa Mara. Tapos, nagreklamo sila dyan sa Mara na wala silang mainom na tubig. At uminom sila, mapait. Sobrang pait. And tinuro ng Panginoon ng isang kahoy. Kumuha ng sanga si Moses, nilagay sa tubig, naging matamis. Naging mineral water ang tubig na mapait. And a few miles from Mara, dumating sila sa Elim, meron pala doon 12 wells. 12 wells of water at mga puno ng palma. So kung makita natin mga kapatid, sometimes nagrereklamo tayo doon sa medyo feeling natin edge na. Ang hindi mo alam, nandun lang pala, malapit lang. Kaya lang, yung naunang pumasok sa isip mo, instead na humingi ka ng tulong sa Diyos, nagrereklamo ka sa Diyos. So binigyan ng solusyon, ng Diyos ng solusyon, ang iyong kalagayan, pero mga kapatid, meron pang mas maganda dapat na ibibigay sa iyo ang Diyos na naantala at naharangan dahil sa ating di pananampalataya. Sa ating faithlessness natin. Ang epekto nito, nag-umabot sa atin at kung minsan, malapit ng blessing, lumalayo pa. So ngayon, mga kapatid, nung mula sa Elim, sila po ay naglakbay papunta sa wilderness of sin. Pero hindi po sin ng kasalanan. Sin lang po talagang tawag. Parang cardinal sin. Parang gano'n. Sin lang po yun. Pero hindi po yun ibig sabihin na wilderness of iniquity. Ang pangalan ng lugar talaga ay sin. Kasi hindi naman po English yan . So ngayon, mula rito, ay nag-demand sila na nagutom na sila. Una, ang demand nila na uhaw sila. Sumunod naman na demand, nagutom na sila. At ang masama pa nito, every time na meron silang reklamo, bumabalik sila sa Egypt, ang isip. Yun yung sinasabi na, tinanggal ka man sa Egypt, pero ang utak mo nasa Egypt pa rin. Ano nyo ba yung sinasabi? You can remove the squatter from a squatter's place, from squatter's area, but you cannot remove the squatter's mindset in a man. Tingnan mo squatter. Sa squatter kasi walang sistema. Sampay dito, sampay doon, kung saan-saan lang yan, di ba? Tapon dito, tapon doon. Nilagay sila sa kondominium. Sa unang pagkakataon, ang ganda ng kondominium. Pagkatapos ng ilang buwan, taon, wala na. Mukhang squatter na ang kondominium. Kasi tinanggal mo lang siya sa pagiging sa squatter's area, pero ang utak, hindi na bago. Ganon din yun. Tinanggal lang sila sa Egypt. Pero ang utak nila, ang kultura ng Egypt, ang sistema ng Egypt, hindi natanggal sa kanilang mga utak. So imagine ka mga kapatid, na sa pangako ng ating Panginoon, napakarami na ng himala mula sa Red Sea, papunta doon sa bitter water, hanggang doon sa lahat ng mga pinagdaanan nila,
nagpahayag na ang Diyos. Pero pinagdududahan pa nila sa simpleng pagkain lang. Alam nyo ba, dumating pa yan sa punto na sinasabi nila kay Moses, Moses, bakit mo kami dinala rito? Gusto mo ba talaga kaming patayin? Ha? Wala na bang libingan sa Egypt? Ha? Crowded ba doon? Ha? Wala ba kaming St. Peter? Para dito mo kami dalhin at patayin at ilibing? Ayun o, minsan yung utak ng tao. Sabi nila, mabuti pa doon sa Egypt. May bawang, may sibuyas, may spices. Alay mo yun? Minsan napakababaw lang ng ating comparison sa paglilingkod sa Diyos. Maliit na bagay, we are willing na i-give up ang ating pananampalataya sa Diyos sa maliit na bagay. Pagkain nga lang ang pinag-uusapan dito eh. So sabi ng Diyos sa kay Moses, sabi mo sa Israel, bukas na bukas, magpapadala ako ng mana at sa gabi, quail. Kalay mo yon? Sa umaga, pandesal. Sa hapon, steak. Sa umaga, tinapay. Sa gabi, karne. Libre. Free delivery. Door to door. Pero anong nangyari? Hindi sila nakontento. Sabi ng Diyos, huwag kayong huwag kayong mag-ipon ng sobra. Ay ang iba sabi, hindi. Baka bukas, wala na to. Nag-ipon ng marami. Anong nangyari? Naging uod kinabukasan. Now ngayon, mula sa wilderness of sin, dahil dito nagkaroon sila ng mana, yung mana mga kapatid, ay naging supply nila for many days and months. At pagdating sa Horeb, Exodus 17, okay, bigyan ko kayo ng verses. Ang bitter made sweet ay Exodus chapter 15 verse 22. Tapos, basahin nyo na lang pababa. Ang 12 wells of water and 70 palm trees, Exodus 15:27. At nung mana naman ay Exodus chapter 16. Basahin nyo na lang yan, buong chapter 16. Para, alam niyo pag binasa ninyo ang Exodus, para itong teleserye. Ano bang uso ngayon teleserye? Anong uso? Anong usong teleserye? Ngayon, kunwari pa kayo eh. Anong usong teleserye ngayon? Kasi, minsan sa, ano yun? Goodbye Love? Can't Buy Me Love. Kasi, ang akala ko movie yan. So, nung nakita ko sa Netflix, araw-araw may ganun. Yung pala, ikaw 1,000, ikaw 100, ano na yata na episode yun. Yung episode pala yun. So, ibig sabihin, parang yun ang kalimbawa ng teleserye sa mga GMA o kaya sa ano. So, pag manood ka ng teleserye, maa-addict ka. Tama? Sino sa inyo ang na-addict na sa teleserye? Inaabangan ang oras. At galit na galit sa mga traidor at traidura dyan. Tapos awang-awa ka doon sa ano ito? Sa bida na inaapi. Nang kwento, paulit-ulit. Napunan nyo ba? Lagi inaapi siya nung maliit pa siya o kaya pagkatapos umalis siya. Tapos nung umalis, pag alis niya, nagbagong kanyang mukha, naging mayaman siya, bumalik siyang nagiganti. Pare-pare ang kwento. Iba-iba lang doon lang sila nag-iikot. Pero bakit ka natin? Kasi, kumbaga nakaka-relate. Nakaka-relate. Kasi ikaw, walang tao, birang tao dito na walang kalaban. So, iniisip mo rin, ikaw, darating ang araw, gaganda din ang buhay mo,
Magiganti ka rin, makikita nila, dati-rati inaapi-api ka, ngayon, donya ka na. Di ba? Pag ganun-ganun ka na, habang naglalakad ka sa harap nila. Oh. Nakaka-relate kasi. Kaya nga, pag teleserye, huwag simulan. Dumiretso sa dulo. Oh. Si Sister Tata, pag manood kayo ng pelikula, ayaw niya yan yung gitna, yung gusto niya, ending kagad. Wala na maraming kwentuhan. Ang tanong dyan, anong nangyari dyan? Wala na maraming kwentuhan. Pero ito mga kapatid, instead na teleserye ang abangan ninyo, why na teleserye ng Bible ang inyong abangan? Napakasarap. Subukan nyo lang. Subukan nyo lang na magbasa ng Exodus. Kung ano ang nangyayari, maaadi ka. Kahit hanggang doon ka pa sa Judges, maaadi ka talaga kung tutusin. Nung ako'y maliit pa, pag nagbasa ako niyan, parang comics ang tingin ko eh. Parang comics talaga, parang very, sa isip ko nga, sana naging pelikula to. Maging pelikula. Ang masama naman, lahat ng mga pelikula, may mga dagdag. Mga dagdag bawas, gagawa na lang ng pelikulang Noah, hindi pa sinunod yung Bible. Napanood nyo yung lahat ng version ng Noah, palpak talaga. Kaya mas maganda, wag na kayong manood. Kasi malito lang kayo. Akalain mo yun? Ang kwento, meron pang Noah na yung asawa ni Shem, Siam, si Japet, ayaw sumama, pinagsusuntok nila para mawala ng malay at dalhin sa loob ng ark. Tapos, pagdating nila sa Mount Ararat, may mga nagbabangka. Hindi ko maintindihan talaga. Parang gusto ko nang magdirektor. Actually, the Bible per se, ang ganda na ng kwento eh. Ang ganda na, thrilling na, may matutunan ka na, ang gaganda na. Kumbaga, mo na lang yung mga emotional content, yun lang naman yan eh. Ang habol ng pelikula, merong emotional content, may action, may romance. Yun po yung yun yung nature talaga ng pelikula. Kaya dinadagdagan nila. Kita ninyo yung mga kwento ng mga yung mga pulis, kunwari, si Alfredo Lim, no? A true story ni Alfredo Lim, o kaya ni Lacson, o kaya Aguila ng Maynila, kung yan ang mga WPD, mga ganon, di ba? Tingnan ninyo yung kwento nila. Pag binilang mong pinatay nila, may 100. Na wala naman. Kasi kwento yan eh. Dagdag. Pero pinakamaganda, ito china-challenge ko kayo. Itong ating sinusubaybayan ngayon. Basahin nyo sa Bible. Mag-start lang kayo, magbasa lang kayo sa Bible. Mas maganda magbasa kayo doon sa video mababaw na English or Tagalog. Doon kayo magbasa. Kasi baka magsimula kayo sa King James at baka 3 verse ka lang. Tapos, tulog ka na. Doon sa medyo maintindihan, kasi history lang naman to eh. History lang naman. By doctrine, King James tayo. Pero pagka-history, para maintindihan mo, doon ka sa mababaw na English. Now, ang ganda nito ng pagkasunod-sunod, mga kapatid. And so, ang nangyari, pagdating sa Horeb, dito, ito po yung, actually, Mount Horeb, Mount Sinai, magkatabi po yan. Parang area ng Horeb po ito. Okay? Area ng Horeb, pero may isang bundok dyan at yan ang Sinai. Pero sa Horeb area, sa area pa lang ng Horeb, Exodus chapter 17, nauhaw na naman sila ulit. Nauhaw na naman sila. At sabi nila kay Moses, Moses, lagi na lang ganito. Dinala mo ba kami para patayin sa wilderness? At ito pang matindi, gusto na nila batuhin si Moses. Ano bang kinalaman ni Moses kung tutuusin? Di ba? So ngayon, kaya binanggit ni Moses yan sa kanyang pamamaalam.
Sa Deuteronomy, binanggit ni Moses yan. At dahil sa inyo, sabi niya, hindi ako nakapasok. Alam mo yun? Kung hindi dahil sa inyo, nakapasok pa ako. Pero dahil sa inyo, hindi ako pinayagan ng Diyos na makapasok. Kaya mga minamahal, tandaan po ninyo ito. Pag ang pastor ninyo ay puro na lang oo sa kagustuhan nyo, mag-isip-isip ka na. Baka hindi ka dinadala sa tama. Pero kung kinukurik ka at nilalagay ka sa mga bagay na kuminsan parang hindi mo kayang tanggapin, baka kailangan mo pa magpasalamat. Kasi mga kapatid, ang ating standard is not the standard of the pastor, is not the standard of the congregation, it's not the standard of other, masabi po nating scholars, but the standard of the Bible. And the standard of the Bible ito yung tinatawag na plumb line. Alam niyo ba kung anong plumb line? Hulog. Alam niyo ba kung anong hulog? Hindi niyo alam? Plumb line. Hindi niyo pa rin alam. Ang hulog, ginagamit ng mga, wala ba diyang actual sample ng hulog? Baka po pwedeng makabigay sa akin ng actual sample ng hulog diyan para balik tayo sa carpentry. Nakita niyo ba ang poste na to sa palagay ninyo tuwid o hindi? Tuwid. Paano kaya natansya nung karpintero na tuwid? Palagay niyo. Kasi gumamit siya ng hulog. Ang hulog ay may string niya na meron siyang pabigat sa ilalim. Okay? Di ba? So alam na natin. Yung nakita niyo parang cone. Cone na mabigat, na bakal, may string. Tapos, yan kasi, diretso yan sa gitna ng mundo. Alam niyo ba yon? Diretso yan sa gravity ng mundo. Diretso talaga yan. Yan ang hulog kung tawagin or plumb line. So, that means, kapag nakita ninyo mga building kahit anong taas, ba't hindi nakatabing Ha? Kasi dahil sa hulog. Pag walang hulog, hindi ka makapatayo ng magandang building. Now ngayon, pag hinulog mo yan, di ba dito, wala tayong sample? Sana. Hindi kasi maganda sana kung dito talaga o ginaganyan. Kasi ganito yon, Wari, ito. Ito yung building. Yan, ito yung building na tinatayo mo. So, para malaman mo kung straight ito, maglagay ka ng hulog dito at straight mo yan, sukatin mo ang taas, sukatin mo ang baba, pag pareha, straight yan. Okay? No, ngayon, pag may hulog, tapos malaki sa ilalim, maliit sa taas, anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Wala sa hulog. Ibig sabihin, tagilid ka. Hindi ang hulog, ang building or ang poste. Tagilid ang poste. Ang plumb line, Word of God. Okay? Nilalagay natin sa ating mga kaluluwa, sa ating mga puso at kaisipan. Nilalagay yan. Pagka nakahiling kang ganun, ano ang ayusin natin? Palagay ninyo, alin ang ayusin natin? Kasi nakaganon na. Saan, anong ayusin natin? Ang hulog? Iganyan na lang natin ang hulog. Tama, hindi? Hindi. Yun ang ginagawa ng tao. Alam nyo ba yun? Hinihilot-hilot ang salita ng Diyos para pumantay sa Kanya. Na ang dapat siyang hilutin. Siyang hilutin. Tulak-tulak hanggang sa straight na straight. Kaya mga kapatid, huwag kayong magbase ng inyong mga standard doon sa labas. Dito kayo sa Word of God. Ang salita ng Diyos, dito ka dapat magbabase kung ano ang iyong dapat sampalatayahan. Pagka sinabi na ito yung kaligtasan mo, sundin mo na lang, huwag ka nang tumawad. Ang karamihan sa ating gusto natin lagi may tawad. Huwag ka nang tumawad. Pag sinabi ng ating Panginoon, maliban na isang tao may panganak sa tubig at espiritu, hindi siya makapasok sa karyan ng Diyos. That's it. All you have to do is to know how to be born in water and in the Spirit. At nung tinanong si Apostol
Pedro, nung siya binigyan ng kaalaman ng Diyos para ipangaral ang mabuting balita, ang sabi ng Marcos 16:15 hanggang 16, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized," sabi siya. So paano kung ayaw mo magpabaptize? Huwag mong sisihin ng Diyos na hindi ka maligtas. Ayaw mo eh. No, ngayon, anong sabi ni Apostol Pedro? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins. It is not about changing your religion. It is not about changing what you think. It is about removing your sins. Ang bautismo ay para tanggalin ang sumpa at epekto at maging ang kasalanan sa buhay ng tao. No, ngayon, kailangan mo pang matanggap ang banal na Espiritu dahil lang sabi ng Panginoon, except a man be born of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. You need to be born in water and in the Spirit. Two things should happen in your life. You need to be born in water and you need to be born in the Spirit, because when you are born in the water in the name of Jesus Christ, your sins are remitted of you. Your sins are forgiven. Your sins are washed away. Tinanggal na ang iyong kasalanan. Hindi ka na makasalanan sa mata ng Diyos. That's a miracle actually, mga kapatid. Isang bagay na hindi mo maintindihan. But it is what God says. And then, you need to be born in the Spirit. Bakit? Dahil, mga kapatid, ang tanging kapangyarihan na magbabago at magpapalit ng iyong mortal na katawan papunta sa isang immortal at isang incorruptible body na makapasok sa langit, because no flesh and blood can enter into the kingdom of heaven. So there is a need of power, and that is the Holy Ghost. Yun ang dahilan bakit kailangan mo mabaptize sa tubig at mabaptize sa Espiritu. Huwag nang tumawad. Amen? Pag tumawad ka, siguraduhin mong pumayag ang Diyos sa'yo. Problema, baka si pastor lang pumayag sa'yo, baka pati si pastor, disgrasya. Yun ang nangyari kay Moses. Naawa sa tao. So dahil naawa siya, binago niya. Kumbaga, hindi niya pinakinggan yung sabi ng Panginoon. No, ngayon, mga kapatid, dito tayo. At wala na ako masyadong oras. Now, pagdating sa Rephidim, ayan, ito po yung Rephidim, ayan. Pagdating sa Rephidim, malapit na sila sa Sinai, nakipag-aalaban sila sa Amalek. At nung lumaban sila sa Amalek, napuna nila na ang kamay ni Moses, dala niya ang tungkod, dito yung tungkod ni Moses, nakaganon. Habang nakaangat, nananalong Israel. Pero siyempre siya pagod. Kasi ang away na to, mga kapatid, hindi lang 5 minutes. Nakasubok kayo mag-worship? Nakasubok? Tinas yung kamay nyo? Ilang segundo? Di ba? 5 minutes? 5 minutes? 10 minutes? Ganon? Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, ang tagal. Ilang minuto pa lang. Si Moses, buong araw, nakaganon. Pababa ng pababa. Pababa ng pababa, natatalo. Ito namang si Hur at saka si Aaron, nakita na. Siguro nag-uusap-usap sila. Hur, nakita mo ang aking napuna. Pag tinaas ni Moses ang kanyang kamay, panalo tayo. Pagka bumaba, talo. Gawa tayo paraan. Gumawa sila paraan. Ang ginawa nila, nagtipon-tipon sila ng mga batong flat. Pinangpatong-patong nila, nilagyan nila ng upuan si Moses. Moses, umupo ka, nakakapagod, buong araw ka na. Wala pang kain-kain yun, ha? Kasi paalangan namang kakain siya. Nasa taas ng kamay niya, anong gagawin niya, di ba? Oh.
Pero kung tutuusin, ano naman kung tutuusin, pwede naman siguro makipag-negotiate si Moses, Lord. Pwede naman siguro kung gusto mo talaga sila panalunin, hindi pa panalunin mo sila, ba't mo ako pahirapan? Minsan ako katanong din eh. Lord, pwede mo naman sila sagutin sa kanilang mga panalangin, pero bakit kailangan mag-fasting? Ang leader kailangan mag-fasting. Minsan ang fasting hindi para sa kanya, para sa iba. May nangangailangan na emergency sa ospital, kailangan idalangin para gumaling. Kailangan mag-fasting. Hindi naman trabaho dapat, hindi na dapat kailangan ng isang leader. Ganun kahirap mag-leader. Alam niyo ba yon? Wala nang dugo. Palagay ko, pagkatapos ng laban na yon, kung gaano kapagod yung mga nag-iispada, mas lalo si Moses, baka hindi na tingnan mo, Aaron, hindi ko na maramdaman yung kamay ko. Pero mga kapatid, itong maganda, ang mga elder ni Moses, hindi na naghintay, na inutusan pa. Sila nag-o-observe paano sila makatulong kay Moses sa kapakanan ng Israel. Hindi yung mahalaga, yun mga tinatawag na silent forces. Mga tinatawag na unknown heroes na kung saan backstage lang pero may malaking tulong. Backstage lang pero malaki ang nagagawa. So gumawa sila ng upuan, tapos ang kamay ni Moses, pinatong nila, so tuloy na. Nanalo ang Israel. Praise God. Hallelujah. So ang kapanalunan ng church, hindi lang sa pastor, ang pagkakaisa ng bawat isa. Ang pagtutulungan. Ang pagiging sensitive sa mga needs. Diba? Ako natutuwa, may mga elders tayo dito, hindi na nga sila kailangan sabihan eh. Sila yung nag-suggest. Sabihin, Pastor, ano kaya kung gawin natin ng ganito? Ano kaya kung palitan natin ng ganyan? Ang ganda nun. Diba? Kaysa na napuno tayo ng agiw at mga tapos kailangan pa mag-utos. Pag nag-utos pa, kinabukasan pa gawin. Sa church, mga kapatid, kailangan natin ng mga unknown ministers. Mga ministers na backstage lang. Mga naglilingkod na nasa likuran lang. Dahil anyway, mga kapatid, this is not about showing what you can do, but this is about serving God. God knows what you have done. God knows your heart and your mind. Praise God. And so, pag dito rin sa Rephidim, dahil ito yung Midian, dito tumakas actually si Moses. Maalala ninyo? Galing sa Egypt. Tumakas sa Midian. So, dito niya dinadala ang mga tupa at mga kambing ni Jethro na kanyang father-in-law, dito niya dinadala hanggang nakapunta siya sa Mount Sinai. Pagdating niya sa Mount Sinai, kasi di ba si Moses ay nakapatay ng Egyptian, tumakas siya, umabot siya sa Midian. So nung napangasawa niya ang anak ni Jethro, ang siya naging shepherd ng mga flock ni Jethro, umabot sa Mount Sinai at dito actually nakasalubong ni Moses at that time ang burning bush. Dito yon. Yan, yung burning bush na hindi natutupok. Pero umaapoy pero hindi natutupok. Dito yon ang burning bush. Na dito siya kinausap para bumalik sa Egypt at kunin ang Israel para ibalik sa Canaan. Yan. Now ngayon mga kapatid, itong kanyang father-in-law dito pumunta sa Rephidim. Pinayuhan ngayon si Moses. At dito pinayuhan siya kasi imagine ka mula umaga hanggang maghapon, si Moses walang ginawa, nakaupo lang sa kanyang upuan, pa isa-isang nagtatanong, anong gawin namin? Ito, nag-away kami ng aking kapatid. Dahil sa aming ganito, ganyan, anong gawin namin? Mayroon namang isa na punta, ang aking kapitbahay, masamang mga pinagsasabi sa akin, ano kaya maganda sa kanya? Dapat bitayin yan, Moses. Imagine ka mula umaga,
3 million people ang hingi ng tulong. So sabi ni Jethro, hindi ko alam kung saan nag-aral si Jethro, pero doctorate yung kanyang yung takbo ng isip niya, doctorate. Sabi niya sa kay Moses, napuna ko hindi magandang sistema mo. Mapapagod ka niyan. Maaga kang mamatay, Moses. Oo. Sa stress pa lang, Moses, mamamatay kang maaga. Ilang taong ka na? Ha, Moses? 80 years old? Kita mo? 80 years old, mukha kang 100? 80 years old na si Moses at the time. Pasado na, lampas na. Ngayon sabi niya, ito gawin mo. Mag-assign ka ng para sa prince ng mga tribo, and then merong leader ng 1,000, leader ng 100, leader ng 50, and then kapag hindi nila kayang solusyonan ang problema, saka lang idulog sa'yo. Pwede napakaganda. Yun po yung sistema ng mga small groups na inadapt. Si Jethro po ang isa sa mga unang nakapag-isip niyan. At dyan po sa sa Rephidim. And so, mga kapatid, pumasok na sila ngayon sa Mount Sinai. At dito sa Mount Sinai ay binigay ng Diyos ang 10 utos. So dito lang tayo dahil wala na po tayong oras, mga kapatid, i-discuss po natin sa sunod na linggo ang 10 utos. Pero dito rin sa Mount Sinai, sa taas ng Sinai na yan, doon siya kinausap ng ating Panginoon at merong table stones at sinulat ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng table stones at yung table stones na yon, sinulatan niya. Alam niyo ba kung anong sulat? Tingnan natin ang next na slide. Number 1, dito lang muna tayo. Thou shalt have no other gods before me. That's number 1. Huwag ka magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pangalawa, thou shalt not make unto you any graven images. Sinasabi mga kapatid, una, hindi ka pwede magkaroon ng iba pang Diyos. Ang Diyos natin ay iisa. Hindi pwede dalawa, hindi pwede tatlo. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Pangalawa, huwag kang gumawa ng imahin na kawangis ng nasa langit, nasa lupa, at sa ilalim ng lupa o ng tubig. Ibig sabihin mga kapatid, pag gumawa ka pa lang ng rebulto, mali na. Kasalanan na sa Diyos. Number 3, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Huwag po ninyong gamitin ang pangalan ng Diyos. Ngayon, ginagawa na po itong expression. Kahit masama ang ginagawa, ginagamit ang pangalan na Jesus Christ. So, huwag po ninyong gamitin sa masamang, lalo na mga kapatid, yung paulit-ulit na naging expression na lang. Kapantay niya na ngayon yung mga 4, ano ba tawag yan? Prohibited 4-letter words. Kapantay niya na. No? And then, pangapat, remember the Sabbath day to keep it holy. Ano ang Sabbath day? Sabi ng Panginoon, I give you 6 days to work. But on the 7th day, that is the day for the Lord. Ayan, ang ibig sabihin, mga kapatid, pwede ka maging busy Monday to Saturday. Pero tandaan mo ito, pag Sunday, nasa bahay ka dapat ng ating Panginoon. Dapat nandito ka para purihin ang ating Panginoon. At yun ang dahilan. Bakit nandito tayo ngayon? Bakit nandito tayo? I don't know what you came to do, but I came to praise the Lord. I came here to worship God. I come here to magnify the Lord. I want to give thanks to God. Iyon ang dahilan, mga kapatid. Hindi ito about the fellowship. This is not about seeing your brothers and sisters. This is not about visiting the church. This is about having your connection to God in worship, in praises, at sa lahat ng ating gagawin, ibigay natin sa ating Panginoon. Yun ang ating gagawin sa araw na ito. Ibalik natin ang lahat ng pagpupuri sa ating Panginoon. Praise the Lord, and God bless you.